conjugation ay pagbabago ng Pandiwa. pandiwa or sa English ay verb. Okay, what else? Ano daw yung conjugation? Para Mabago ang tense into present tense, past tense, and future tense. Di ba meron tayo nun? Okay, at saka ano daw? At pagiging polite or magalang. Okay, ng pananalita. Yun po yung conjugation. Yun yung Korean conjugation. Ano? Korean grammar conjugation. So, kung sa atin, parang mag-form tayo into, halimbawa, for example, kain. Ano? Kain. Ano ang past tense nun? Kung sinabi past tense, sa Tagalog, ano? Oh, kumain na. Ginawa na. Tapos na. Okay, past tense. How about sa future? Ano ang kain ng future? Kakain. So, di ba, meron tayong salitang itinatagdag para mabago yung tenses niya. So, ganun din lang din sa kanila. So, meron tayong idadagdag na salita para mabago yung tenses. Okay? Kaya lang, meron silang tatlong ways, okay? Yung degree of speech nila. Ano yun? Formal speech, okay? Polite speech, at casual speech. So, yung casual speech, hindi natin pag-aaralan yan kasi wala yung pag-aalam. Okay? So, ano naman yung formal speech? Saan siya ginagamit? Makibasa nga po. Is used when talking, okay, who are older than you. It is also used in newscasting, interview, and talking to entitled persons such as policeman, doctor, lawyer, etc. Naintindihan niya? Saan daw siya ginagamit? When you are talking to your boss or who are older than you, kapag ka mas matanda sa inyo. Ano, that is a formal speech. Okay? So, yung polite speech naman daw po, saan siya ginagamit? Can be used in casual setting and with those who are acquainted with. It is also used in daily life in Korea. Okay, so yung polite speech po, sa daily, ano siya, daily na gamit siya sa Korea, yung polite speech. Yung may mga yo sa dulo. Okay? Yun yung daily, ano yan. Everyday life sa Korea, polite speech lang po yung gamit. Okay? Basta may yo, may galang ka na kapag ka may yo. Okay? Yan lang. Sa pagko-conjugate, meron pong rule. Okay? Meron yang rule sa pagko-conjugate. Kapag nag-ends in vowel, okay? Proceed na tayo. Pag nag-end sa vowel at pag nag-end sa consonant, magkaiba siya, ha? Okay? So, tingin mo na dito. Okay, yung una nating example is polite speech muna. Formal speech. Polite, sorry. Okay? Formal speech. Okay, so dito muna tayo sa polite speech conjugation. Kapag daw yung verb mo, okay, mapapansin nyo naka-ta-form sila, no? Ta. Kasi hindi nila yan ginagamit sa isang sentence. Hindi siya normal, hindi siya normal na pakinggan or gamitin kapag ka nakatapa ta. Okay, kasi hindi nyo malalaman kung yung action ba o yung isang sentence kasalukuyan pa lang na ginagawa or ginawa na or gagawin pa lang kapag nakaganto pa, kapag nakata-form pa, kapag naka-dictionary form pa. So, mapapansin nyo lahat ng adjective at verb ng Korean, okay, ay naka-ta form pa, naka-dictionary form pa lang po yan. Okay, hindi pa yan naka-conjugate into present, past tense, at future. Okay, now, sa pagko-conjugate kapag yung inyo pong verb or adjective, okay, number one rule daw kasi, you will remove ta. You will remove this. Okay? That is the number one rule. Always remove ta. Okay? Kasi lahat sila nakata-form. Bago kayo mag-conjugate, remove it. Okay? Now, kapag yung inyong pong verb, okay, ay nag-end
sa vowel, like this. Si, to drink ay ano po? Mashi. Da. Ano? Mashida. Si to go? Kada. Okay. Si to study? Kunggu? Kungguhada. Kayo nga po? Si to see, to watch, or to look ay huda. Okay. Si to learn, kaya uda. Okay. So, di ba napansin nyo lahat may da. So, i-arrange niyo po yan. I-drop niyo po yan lahat si da pag magka-conjugate kayo.